Ang tunay na mandirigma ay yung may kakayahang sakupin ang kanyang sarili higit sa ano pa mang paglupig sa mga kaaway. Pag-ibig sa bayan ang siyang pangunahing pinagkukunan, taglay niyang kalakasan. Anting-anting daw dahilan ayon sa kawikaan, ba't di matuntun yaong pinagkukutaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong iniwan ang karangyaan at mas piniling yakapin ang kanyang mga mamamayan. Buong pusong nagtanggol laban sa bayay umaalipin at nagmistulang immortal na hindi makayang talunin ng mga kaaway. Hiwaga nga ba ng mga agimat ang sa kanya'y nagliligtas o talagang dugo lang na magiting na sa ugat niya'y nananalaytay? Ang kwento ni General Simeon Ola o yung tinaguriang Ang Huling General. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Simeon Arboleda Ola ay isinilang noong ika-2 ng Setyembre taong 1865 kina Vicente Ola at Apolonia Arboleda. Sila ay tubo sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Di gaya ng karamihan noong panahon ng mga Espanyol, sina Simeon Ola ay maituturing pa ring nagmula sa may kaya at maimpluwensyang pamilya. Sapagkat noong mga panahong yun ay napakababa ng tingin ng mga Espanyol sa mga ordinaryong Pilipino. Nagawa ni Simeon Ola na makuha ang respeto ng mga lokal na opisyal na Kastila. Minsan na siyang naging Teniente de Cuadrillos sa kanilang baryo. Nakapag-aral din siya sa mga kilalang paaralan na itinatag ng mga Kastila. Una ay sa Kolehiyo de San Buenaventura de Ginubatan at pagkatapos ay sa University of Nueva Caceres para kumuha ng kursong filosofiya. Minsan na ring pinangarap ni Ola na maging isang pari nang pumasok siya sa seminaryo. Naging malapit din siya kay Father Carlos Cabido na kanilang kura paroko noon. Sa kabila ng karangyaang ito sa buhay, hindi pa rin nakapagtapos ng pag-aaral si Simeon Ola dahil na din nga sa pagputok ng revolusyon. Sa mga panahong ito, mas pinili pa niyang talikdan ang kanyang maayos na kalagayan sa lipunan nang mas mangibabaw sa kanyang puso ang tawag ng pagiging makabayan. Walang pag-aatubiling sumapi siya sa revolusyon sa kanilang lugar at ginamit niya ang kanyang munting impluwensya para makapangalap ng pondo at makahimok ng mas marami pang mga makabayan para ipagtanggol ang ating lupang sinilangan. Nakumbinsi niya ang jail warden